The Lord is great, and the greatness of the Lord can never be measured. Mabuti na lang at kahit paano, maaari po nating maunawa yon sa limitasyon ng ating pag-iisip. We desire and we enjoy being honored. We even, up to a point, enjoy honoring other people. Ano po ang sinasabi ng Psalm chapter 8 tungkol dito sa dangal, pagpaparangal, at sa kahalagahan ng karangalan? Ang ating pong pag-aaral, pinamagatan nating When God Honors You, hinango ito sa Psalm chapter 8, verses 3 to 5. Salamat po aming Diyos sa karunungan na ibinibigay nyo, na bagamat limitado kami, ay maaari naming maunawa ang inyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa kalusugan, sa buhay na patuloy nyo ipinahihiram, at salamat po sa kagandahang loob nyo sa amin araw-araw. We celebrate your goodness, O God, that we can have freedom to worship you, to sing out loud, to bring our offerings, to hear your word and proclaim your name. We pray for many congregations and many Christian fellowships in many areas where they don't enjoy as much freedom. We pray, Father, that you will continue to set them free even inside their hearts, in their minds, to worship you and to glorify you. Salamat sa pagbibigay mo ng halaga sa amin, Panginoon. Salamat po sa dangal na gusto ninyo na aming matamasa. Hinihiling namin, Panginoon, na mangusap kayo sa pamamagitan ng mga pag-aaralan naming salita. Nawa po ang salita nyo maging kalakasan namin, maging pagkain namin, maging sandigan namin, Panginoon. Aming panghahawakan ang iyong mga pangako at nais aming maging liwanag ng aming daan ang iyong salita. So, Father, we pray that you may purify our hearts. Continue, Lord, to cleanse us. Forgive us from all our iniquities. Make us whole. Make us clean. Make us worthy to receive your word. Not because of our deeds, but because of your grace and because of what was accomplished on the cross by your Son, Jesus Christ. Lord, we ask that you be our speaker. Lead us unto greater knowledge of you. Nawa, Panginoon, ang iyong pong kaluwalhatian ay bumaba sa aming kalagitnaan at maramdaman namin ang iyong presensya at ang iyong karunungan ay mapa sa amin. Turuan niyo po kami. Protect us from all harm, Lord. Protect us from lies, from falsehood, from deception. We want to receive your pure word, O God. O Father in heaven, be our speaker today. Use your servant only as your tool, as your footstool, as we lift you up. And may your name be glorified. Lord, quiet our hearts. May we enjoy your peace. And even as we're gathered in your presence, may you continue to protect our loved ones and all the things that you've given us. Lead us, Father, unto greater knowledge of truth. In the name of your Son, Jesus, we pray with thanksgiving. When God honors you, what should you do? Psalm 8, verses 1 to 2. O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. You have set your glory above the heavens. From the lips of children and infants, you have ordained praise because of your enemies, to silence the foe and the avenger. Ito po ang napakagandang simulan ng chapter 8 ng Psalm. Ipinakita ang pangalan at ang kalooban ng Diyos na siyang dapat luwalhatiin. That the name and character of God is majestic in all the earth, that the glory of God is set above the heavens. In other words, heaven and earth display God's glory and God's majesty. All you have to do is look at a leaf, look into a microscope, and look at a cell of a plant, or look out into the heavens and look how the heavenly bodies move in perfect harmony and beautiful choreography, and you know that the Creator is glorious. At ang sabi pa dyan, with praises from infants and children, God builds a fortress which silences his enemies. In other words, the slightest praise from the most innocent being is of great strength because of its truth, and it is a strength against evil forces. Walang magawa ang mga lakas ng kadiliman at ang lakas ng kasamaan kung nagpupuri maging ang mga inosenteng bata, sapagkat ang kapangyarihan ng pagpupuri sa Diyos ay sapat na upang patahimikin ang sino mang maingay at mga magulong kalaban ng katotohanan. So what is established here in the first two verses of chapter 8 is the glory and majesty and power of God. And it serves a very good purpose to introduce the subject matter, which is now verses 3 to 5.
When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have set in place, what is man, that you are mindful of him, the Son of Man, that you care for him? You have made him a little lower than the heavenly beings and crowned him with glory and honor. Napaka-logical po ng presentation ng mga ideya dito. Una, ipinakita ang kaluwalhatian, ang kagandahan at ang kadakilaan ng Diyos. At pagkatapos sinabi niya, makita ko lang ang iyong ginawa. Ang mga bituin, ang buwan, ang lahat ng mga kumikintab-kintab na mga planeta. Pag tinitingnan ko ang langit, at kung paano mo inayos ang lahat ng ito, sino ang tao para pansinin mo? Sino na kaming napakaliit namin para malakihin ninyo sa inyong pagtingin? At ginawa nyo lang ang tao na bahagyang mas mababa ng kakaunti sa mga heavenly beings, sa mga angels, maging sa inyo. At kinoronahan nyo pa ng karangalan, binigyan nyo pa ng kaluwalhatian. So what is being established here? That compared to God, man is nothing. There is nothing. O ayan lang tayo sa ganyang bahagi ng Metro Manila. Pagkatapos sa Pilipinas, ayun lang tayo, liit-liit na lugar. At sa planeta, ayun lang tayo, kakapranggot. At pag ipinakita niyo sa buong galaxy, ayun lang yung Earth. Ayun tayo, isang maliit na tuldok sa pagkalaki-laking kalawakan. So sabi, sino katao para maging mayabang? And yet, ang liit-liit man ng tao, minamalaki ng Panginoon. Yet God cares for man, yet God honors man. God made man just slightly lower than himself, than heavenly beings, than angels. Kaya mga pinagsasasabi sa mga biology classes, hindi totoo. Man is not in the animal kingdom. Man is not an animal. Anong sabi sa Genesis 2:7? The Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. Totoo, dinampot ng Panginoon ang lupa, ang alabok at ginawang katawan ng tao, subalit matapos yun ay hiningahan niya ng kanyang sariling espiritu. At nanahan ang espiritu ng Diyos doon sa katawan ng tao, kaya ang tao ay kakaiba, bukod tangi. Wala siyang kamuka, in a class by himself. Dahil yung mga hayop ay alikabok lang, wala yung kaluluwa at espiritu ng Diyos. Ang Diyos naman ay espiritu, ang tao, katawan, lupa at espiritu na pinagsama. We are in a class by ourselves. Hindi pwede ikina-classify tayo sa mga hayop. Little knowledge is dangerous, and science still knows very little. What we know is little, what we do not know is immense. Genesis 1:27. So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. So man was created in the image of God. Wangis ng Diyos. Mayroong katangian ng Diyos na ibinigay sa tao na walang ibang nilalang ng Diyos ang mayroon. Hebrews 2:7, you have made him, referring to man or humanity, a little lower than the angels. You crowned him with glory and honor. So God honors man. In Hebrews 2:9, referring to the Lord Jesus, God who became man, but we see Jesus who was made a little lower than the angels, now crowned with glory and honor. This is very interesting. Una, yung tao ang i-describe na you have made man a little lower than the heavenly beings, a little lower than angels. Pagkatapos ganyan si Jesus sinabing, you have made him a little lower than angels. Kaya yung iba nagsasabing si Jesus daw hindi Diyos eh. Kasi daw lower than angels. Yes, yung si Jesus na nagkatawang tao ay nagsadya at talagang nagkusa na ibaba ang kanyang kalagayan para mapababa ng husto, para maka-level ng mga tao, para maging human. Therefore, there is really the human aspect of Jesus that is a little bit lower than the angels. But never forget that Jesus is divine, that there's a part of him that has always remained divine.
Kaya nga sinabi, in Him, the fullness of the deity lived in bodily form. Ang buong buo at kabuuan ng Diyos ay nabuhay sa loob ng katawan na ito na tao at lupa. Kaya unique na unique din si Jesus Siya lang ang Diyos at tao magkasabay. Kaya mahalaga po ang atin niyang alalahanin na noong ang Panginoon ay umakyat na muli sa langit, ay ibinalik na niya sa kanyang sarili yung karangalan at kataasan na kanyang kusang hinubad muna pansamantala nung siya'y nagkatawang tao. Kaya siya kayo'y Diyos muli, kataas-taas ang Diyos, kaya hindi maaari mong sabing inferior and less than God. Because when He went back to heaven, sabi sa Bible, He sat at the right hand of God, na isang talinghaga, ibig sabihin, He now resumed and repossessed all His prerogatives as God. Lahat ng power ng God, Kanya muli ngayong tinanggap. Kasi kung siya hindi nagkatawang tao, paano nga naman siya mamamatay? Namamatay ba ang Diyos? Kaya kinailangan maging tao at Diyos ng magkasabay. What is really interesting here, brothers and sisters, is yung description sa tao, ang tao made a little bit lower than the angels, ginamit din kay Jesus. Ibig sabihin, ang Panginoong Jesus ay talagang nagpakatao, nagkatawang tao, and that dignifies the whole human race. How will now God destroy the human race in spite of its sin when God Himself has become human? E di self-destruction ang gagawin niya. Kaya yan ay isa nating deposito, isang talagang napakalaking guarantee that humanity will never be destroyed as a whole, but only those members of humanity who will refuse to believe in Jesus as their Savior. The mere fact that God has become human is the guarantee that the human race will not be obliterated by God, because He has been made one with the human race through His Son, Jesus. Yun ang dangal na ibinigay sa atin. Naki-identify with us ang Diyos. Kung minsan pupunta ka sa Ilocos, babatiin mo lang sila ng magandang umaga sa salitang Ilocano, they feel that you identify with them and they are honored. You go sa mga Cebu, sa mga Ayong Buntag, sa imong tanan, ay natutuwa na sila, wow, nakiki-identify, para kaprasong minemorya mo mga lines na sincere, na gusto mo talaga na maki-identify, no? E paano kung talagang nagka-Cebuano ka na talaga, yung talagang nakiisa ka ng todo, di ba? Lalong na-dignify sila kung ikaw ay kagalang-galang na tao. E ang Diyos na nagkatawang tao, that's how He dignified us, the entire human race. Totally identified with us. In other words, what have we been saying all morning is that God honors man. Ang liit-liit natin compared sa mga planeta, pero ibinigay ng Diyos ang buhay para sa atin. Pag nagdadasal tayo, siya ay nakikinig. Tayo, pag may iginagalang na tao, di ba, pag siya ay nagsasalita, tayo ay nakikinig. Pero hindi lahat ng beses na nagsasalita siya, nakikinig tayo. Husbands, nakikinig ba kayo lagi pag nagsasalita ang inyong mga wives? And wives, do you do the same? Parents, children, no. But you know how God respects us? How God honors us? Whenever we pray, He hears. God honors man, therefore be honorable. And be very honorable in the way you treat fellow humans. Because if God honors people, how can we not honor whom God honors? What is very important here is ang application po ng verses na ito, honor people. Nais ko po kayong paalalahanan at hamunin sa sandaling ito. Do we honor people enough? Binibigyan ba natin ng dangal, galang at respeto ang mga tao sa ating paligid? Romans 12:10, honor one another above yourselves. Kailangan magpaligsahan ng pagbibigay ng galang sa isa't isa. Hindi paligsahan ng pagpapataasan. Romans 13:7, give everyone what you owe him. If respect, then respect. If honor, then honor. Kailangan iginagalang ang kapwa. Para daw utang yan na kailangang bayaran. It is something that we owe one another. Honor that we should give. Romans 12:3, do not think of yourself more highly than you ought, but rather
think of yourself with sober judgment. Huwag daw tayong para mga laseng na walang katwiran, na masyadong pinapahalagahan ang sarili kesa sa ibang tao. Kundi suriin ang sarili, sukatin ang sarili sa tama at marunong at matalinong paraan. In other words, titingnan din natin uli na naman yung nandito tayo sa bulwagan ng Panginoon, nasa Metro Manila, nasa Pilipinas, nasa planet, nasa galaxy, tapos nasaan pa yung galaxy, ang laki pa ng pinaglalagyan uli nun, tapos ang laki-laki ng pagtingin natin sa ating sarili. Ano pa po ang napakahalagang pagtuturo tungkol sa pagpapabigay galang sa kapwa? Exodus 20 verse 12. Honor your father and your mother. Mga anak, honor your father and your mother. Ano ang kahulugan nun na bibigyan natin ng paggalang ang ating mga magulang? Nagsasalita ang magulang, hindi nakikinig. Nagsasalita ang magulang, hindi matanggal-tanggal ang mata sa TV. Dumadating ang magulang mula sa labas, hindi mo lang salubungin sa pintuan at magmano o halika na magulang. Aalis ang magulang, hindi mo lang ihatid sa pintuan o sa tarangkahan. May sakit ang magulang, hindi mo lang maalagaan o maalala. Lalo na nung na-in-love at nagkaasawa, nalimot na ang pobresitang ina, ang pobresitong ama, nalimot na ang mga kagandahang asal. Diyan tayo napakalaki ng dapat na gawing pag-iisip. Habang ang mga anak nagiging mas edukado, nagiging mga magaspang, hindi naman lahat, salamat na lang. Pero kung man nagkakaroon ng edukasyon na mas mataas kaysa sa kanilang mga magulang, nakiking akala mo mga konsino. Ang sabi at isa sa 10 utos, honor your father and your mother. Kahit pa ikaw itong edukado, kahit ikaw pa itong maraming kinikita, kahit ikaw pa itong tumutulong sa kanila, hindi nawawala ang paggalang sa magulang. Ephesians 6:4, Fathers, do not exasperate your children. So ang mga magulang, ang mga ama, tinuturuan ding huwag inisin ang mga anak. Igalang din. Meron din silang private space, meron din silang private time. At kung meron silang ginagawa, hindi ko tayo yung mas matanda at tayo yung magulang, lagi na lang natin silang aabalahin. Ginagalang din natin yung kanilang mga hilig, basta't hindi masama, ang kanilang mga kagustuhan sa buhay. Iginagalang natin yung kanilang talino, kung saan sila nakahilig, edi doon sila mabuwal. Iginagalang natin yung choice nila ng mga kurso, basta't hindi masama o affordable naman. Iginagalang din natin ang kanilang pag-ibig, kung sinong naiibig nila. Bagamat mga anak, makikinig kayo sa payo ng magulang, lalo sa pag-ibig. Kasi pag umiibig ang mga kabataan, bulag na bulag, ang walang nakikita kundi kulay rosas at mga puso-puso sa paligid. Pero dahil sa karanasan ng mga magulang, alam na marunong na tayong sumuri kung sino ang parang may potential na maging mabuting asawa o hindi. Kaya makikinig din kayo. Pero kahuli-hulihan, igagalang pa rin natin ang final choice ng ating mga anak. Kasi sila ang mag-aasawa, sila ang makikisama. Igalang. Kung minsan, sobra ang paggalang natin sa matatanda dito sa bayan na ito, na yung matatanda nalimutang iginagalang din ng mga bata. Binibigyan din natin sila ng puwang. Hindi natin lagi silang binablockmail para lagi na lang tayo ang masunod sa buhay. 2 Corinthians 8:23-24, as for our brothers, they are representatives of the churches and an honor to Christ. Therefore, show these men the proof of your love. So, sino naman ditong ipinagagalang ng Biblia? Ang mga kapatiran na Kristiyano, lalong-lalo yung mga kinatawan ng iba't ibang mga kongregasyon, mga leaders ng iba't ibang mga churches, igagalang natin. Alright, marunong tayong gumalang sa ating local church pastor, pero magalang pa rin ba tayo sa pastor ng iba? Maraming mga kongregasyon, yung kanilang leader, yung kanilang pastorang bida, at wala kang marinig kundi pintas laban sa mga ibang leaders ng ibang Christian churches. Hindi yan marapat. Sabi sa 2 Corinthians 8, as for our brothers, they are representatives of the churches and an honor to Christ. Therefore, we should honor them. Ayaw ko kayong maririnig na kung ano-anong mga hindi magagandang salita ang binabanggit tungkol sa mga ibang Christian leaders.
Kung wala kayong mabuting masabi, manahimik na lang inyong bibig. Subalit marunong tayo dapat gumalang. Kung yung mga ibang mga flock ay hindi natuturuan ng ganon, that's their business. But we want our people to be respectful of all men and women that God uses in many different places, in many different ways. Ephesians 5:33, each one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. Nakita nyo na kung saan na nakarating itong Psalm 8 na to? Ang pinag-uusapan pa lang natin is honor other people. Because God honors people, you should honor people. So anong tinuturo po sa mga husbands dito? Bigyang galang ang inyong mga asawa. Mahalin sila. So minamahal ko naman, ibinibili ko pa nga ng refrigerator na mas malaki pa sa aparador. Oo nga, pero pinagtataksilan mo naman. Nagkakaroon tuloy yung tao ng self-doubt. Maganda pa ba ako? Bakit ipinagpalit ako sa isang mukhang pusa? Matanda na ba talaga ako? Bakit ipinagpalit ako sa 14 anyos? Kaya tuloy opera dito, opera doon, kung saan-saan na nakarating yung pusod. Akala mo dimple, pusod na pala. Sa pagpapamukhang bata, kasi parang ang gusto na lang lagi ng husband ay tumingin sa mga mukhang bata. Samantalang kaya tumanda yung asawa dahil sa kanya. So napakahalaga na igalang at isa pong napakalaki na pagtanggal ng galang sa asawa ay yung pinagtataksilan. Many women not only feel bad that their husbands get attracted to other women, but they also begin to self-doubt. Maganda pa ba ako? Kaakit-akit pa ba ako? Kaibig-ibig pa ba ako? Kaya kung ano-ano tuloy ang ginagawa para lang lalong maging kaibig-ibig. Nakita nyo may mga namamatay sa operating table sa pagpapavacuum ng mga taba sa kanilang katawan. No? Dahil lagi nilang nakikita na nag-excursion ng mata ni Mr. doon sa mga balingkinita na dumadaan. Pero iginagalang mo ang iyong asawa, kung ano man ang nangyari sa kanya mula nung siya'y dalaga hanggang ngayon, patuloy mo siyang mamamahalin dahil yun ay part of respect. Hindi yung lagi na lamang na i-compare sa iba. At alam nyo rin yung mga husbands, bakit yung mga husbands sa biglang napagtaksila ng asawa, iniwan ng asawang babae, no? Sari-saring mga kulasisi bigla, ang dami agad nilang mga girls around. Bakit? Because they want to be reassured that they are still attractive. Kasi nagkaroon din ng self-doubt. Mga mag-asawa, kayo po ang may number 1 na ministry to boost the self-esteem of your spouse. Hindi kayo itong pintas ng pintas, kayo itong sabi ng mga masasagwang mga salita. Because the husband must love the wife and the wife must respect her husband. Hindi yung lahat ng kapintasan ng lalaki pinag-uusapan pag nagkikita-kita yung magkakamag-anak ng babae. Hindi yung babae na kinokorek ang husband sa harap ng iba. Hindi bali na hindi marunong gumamit ng kubyertos, hindi bali na mali ang grammar, huwag mo i-correct sa harap ng iba. Kasi pag ikinokorek mo ang iyong husband sa harap ng iba, ganito lang ang sinasabi mo. Yung husband ko di marunong, pero ako marunong. You see, I'm displaying my knowledge, tinuturuan ko siya sa harap nyo. You've got to respect your husband. Napakahalagang bagay. Romans 15:2, each of us should please his neighbor for his good, to build him up. So sino naman ang ipinapagalang sa atin dito? Yung kapitbahay. Bigyan sila ng kasiyahan at pataasin ang kanilang kalagayan sa lipunan, ang kanilang pagpapahalaga sa sarili sa pamamagitan ng ating pakikitungo. Kailangan pinamahalagahan din natin ating kapitbahay. Hindi yung meron kayong bagong karaoke, pagkalakas-lakas, nagkakakanta kayo pero binulabog nyo na ang buong kapitbahayan. Iyan ang isang pinagtataka ko dito sa Pilipinas. Bakit ang tao nakikinig ng kanyang radyo at tugtog, hindi magkasya na nasa loob ng tugtog niya, ng bahay niya ang tugtog, nakakarating sa ikalimang bahay. Lalo't bago ang sound system. Magpapatugtog ng pagkalakas-lakas, so ang kapitbahay tuloy naiinggit o naiinis, magpapatugtog din ng pagkalakas-lakas at kung walang ibili, mangungutang, magkaroon lang competition ng mga magkakapitbahay. But we should respect our neighbors. Yung darating kayo ng gabing-gabi na, maglalaga, blag kayo ng mga pinto ng kotse, nagising na yung mga kapitbahay ninyo, kulang ng paggalang. Nakikita natin na mga
Tulog pa yung iba, gising na tayo, parang ingay-ingay natin, lalo kung nakatira kayo sa mga neighborhood na magkakalapit, kailangan iginagalang ang kapitbahay. Importante. Leviticus 19:33 to 34. When an alien lives with you in your land, do not mistreat him. The alien living with you must be treated as one of your native born. Love him as yourself, for you were aliens in Egypt. Halos lahat po ng mga lahi, very hostile sa mga foreigners who live among them. O kaya minamaltrato nila. Kaya pati ang Israel inutusan ng Diyos ng ganito. At isa naman ito na karangalan ng ating lahi. Napakabuti po nating mga tao na hindi natin ginaganon ang mga foreigners sa Pilipinas. Sa kabutihang loob nga natin, nagpapatsibay at nagpapatsibay tayo sa kanila eh. No? Halos sila lagi ang merong places of honor, lagi sila ang amo, lagi sila ang bida. Sumobra naman ang kabutihang loob natin. Pero itinuturo maging mabuti sa mga estranghero. Igalang maging ang mga dayo. Ephesians 6:5, slaves, obey your earthly masters with respect and fear, and with sincerity of heart, just as you would obey Christ. So sino naman po ang tinuturoan ng paggalang dito? O mga alipin daw, igalang ang inyong mga amo. So kung hindi ka naman alipin ngayon dahil hindi na uso yan, ibig sabihin mga empleyado, mga manggagawa, igalang ang inyong mga employer, ang inyong mga supervisor, ang inyong mga manager. Ginagawa ba yan? Ano ang ugong-ugong ng usapan ng mga trabahador? Ito yung pinag-uusapan nila, yung kanilang manager. Ito yung pinag-uusapan nila, yung may-ari ng kumpanya na nagpapasweldo sa kanila. Iginagalang ba? Nakita niyo po mga kapatid, kaya iniisa-isa natin dito, ang pagsuway ng tao sa mga salita ng Diyos, sa mga iniuutos ng Diyos. Tapos magtataka pa yung mga tao, bakit kaya tayo parang minamalas? Bakit pala hindi tayo umaasenso? Bakit tayo hindi na nakaangat-angat sa hirap? E paano tuwing bubuka ang bibig, pamimintas sa kapwa, pagsira ng puri na ayaw ng Diyos? Tuwing bubuka ang ating bibig, tayo nagtatanim, ang itinatanim natin mga salita, ang bunga nun, yung mga pagpapala na darating sa ating buhay. Pagpapala ba ang lumalabas sa ating bibig? Paggalang sa kapwa o kabaligtaran ito? Tapos magtataka pa tayo kung hirap na hirap tayo sa buhay. Samantalang napakaraming utos ng Panginoon na kadalasan din natin sinusunod. Ephesians 6:9, and masters, treat your slaves in the same way. Do not threaten them, since you know that he who is both their master and yours is in heaven, and there is no favoritism with him. You see how fair the Word of God is? Ang tinuturuan naman ngayon na maggumalang yung mga master, yung mga amo, yung mga employer, yung mga manager, igalang ang mga nasasakupan, igalang ang mga tauhan. In other words, honor Christian workers. Umaattend kayo ng Sunday school, do you honor your teacher? Pumapasok kayo sa bulwagan, do you honor our ushers and usherettes? May mga ginagawa tayo sa Sunday school, do we honor those who are leading? Sabi, honor men like this, including the women, of course, because God uses them. If they are not as honorable as they should be, just honor God who is using them. Honor people. Napakarami po nating verses na diniscuss sapagkat gusto nating ipakita ang diin at kahalagahan ng sinasabi ng Psalm 8. God honors you, therefore you should honor others. God honors others, therefore we should honor everyone. Oh. At dalawa lang naman po yan eh. Honor others and also honor yourself. Very importantly, honor yourself. Command respect. Maraming tao magalang sa iba pero binabastos ang sarili. Anong ibig natin sabihin binabastos ang sarili? Magdadamit din lang ang slit hanggang bewang, ang neckline hanggang pusod. Hindi pa nagkasya, marami pa mga pika-pika-boo. O kaya sobrang higpit ng mga damit, parang wala ng damit. Pagkatapos masisipulan, mababastos, kakalabitin ng dumadaang laseng, magagalit. 1 Corinthians 6:20, honor God with your body. Because God honors us
we must honor ourselves. Hindi natin dapat nahubaran yung ating katawan para lang tumanggap tayo ng mga pansin ng tao. Kung ang napapansin lang sa atin ay yung ating katawan, wala na ba tayong ibang maipapapansin? Halimbawa, yung ating kabutihang loob, ang ating kagandahang loob, ang ating asal, ang ating karunungan, ang ating galing na maggisa o magtrabaho o maglagay ng hollow blocks dyan. Kung meron tayong dapat ipapansin sa kapwa, yung ating kalooban, yung ating karunungan na mga bigay ng Diyos, hindi yung ating katawan. Be modest. Maging maayos, kagalang-galang sa pananamit. 1 Timothy 2:9, I also want women to dress modestly with decency and propriety. Mga babae ang pinagsasabihan dito dahil nung araw sila lang yung issue, pero ngayon pati lalaki issue na rin sa pananamit. Para bang ang gusto'y laging kalakalin ng katawan at maging sexually attractive? Sabi, I want women to dress modestly. Ano po ba yung pananamit na maayos, mabini? Kaya nga ang tawag bini-bini. Kasi mabini. Kaya nga ang tawag si Maria Clara, hindi Maria Capra. Kaya nga dapat maayos. Pinapayagan ninyo ang inyong mga anak na mga blouse na kalabas ang pusod, tapos may hikaw pa ang pusod. Mga ina, maghunos dili kayo, no? Latiguhin nyo yung mga anak ninyo na gustong ipakita ang pusod sa lahat ng tao sa kalsada. Bakit kailangan ipakita ang pusod? Kaya ang dami-dami ngayong nare-rape. Kahit yung lalaki nagpapakabadal, tahimik na tahimik, may dadaang pusod dito. Kumukuliling pa yung hikaw ng pusod. Tingnan mo ako, tingnan mo ako. Bakit magpapantalo ni halos ibaba na dun sa kabababaan yung bewang at itaas ng itaas yung blouse at ibaba ng ibaba ang neckline? Ba't di na lang kayo maghubot-hubad ng madali? Hindi dapat nakikita sa mga babaeng Kristiyana ang ganitong pananamit. Lalabas kayo ngayon dito, hinihila nyo pababa yung mga ganyan, hawak, tinatakpan nyo dahil nakakahiya pala yan Mga anak ng Diyos, mga Kristiyana, tas kinakalakal ang mga itsura. Pinapayagan naman ng mga magulang. No? Anak, anong gagawin mo? Pupunta po ako sa Sunday school. Ba't ganyan na itsura mo? Gusto bang matulala lahat ng lalaki doon? Lahat ng nananahimik na kalooban ay nabulabog na. At nabalisa ang lahat ng kalalakihan dahil dumaan ka. Yun ba ang gusto mo na nakikita? Kaya kailangan inaayos po natin ating sarili. Dahil dapat tayong kagalang-galang, hindi kaibig-ibig. No? Dapat ang attraction natin yung na-attract yung kaluluwa ng espiritu ng tao sa ating kaluluwa, hindi yung katawan niya na parang magnet na gusto niyang idikit tuloy sa katawan natin. Hindi ganyan ang gusto nating makuhang reaction from people, mga anak ng Diyos. Ephesians 5:18, do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Isang napakalaking pagtanggal ng dangal ng tao, yung malasing. Ang dise-disente, ang ayos-ayos ng nalasing sinuwag na lahat ng tao, nahulog na sa lahat ng kanal, nakakahiya. Kaya ang tao pinagbabawalang malasing. Sapagkat yung pagkatao nagiging hayop. Merong ang bubuting ama, pagka nalasing, binubugbog ang buong pamilya. Ang babait na kapatid, pero pag nalasing, nanununtok ng mga kapatid, nagiging hayop. Kaya hindi dapat na ginagawa at hindi dapat na nakikita, lalo sa mga anak ng Diyos. Napakarami pong tao sa bilibid, sa mga city jail, provincial jails, nandon dahil may ginawang krimen habang lasing. At kasama na po dyan yung kalasingan sa drugs. Halos 80% yata ng mga crime na nangyayari ngayon is drug-related. Dahil nalalasing ang utak, nawawala ng kontrol sa sarili. Kaya makikita nyo po, nawawala ng kagalang-galang na itsura. 3 oras ang nakatitig doon sa isang tuldok. Napagtripan ng tuldok, kagalang-galang ba yung ganung bagay? Kaya kailangan kinokontrol ang sarili. Why? Because God respects you. If you do not want to respect yourself, at least respect God who respects you, therefore respect yourself. It is important. 1 Thessalonians 4:4-5, each of you should learn to control his own body in a way that is holy and honorable, not in passionate lust like the heathen who do not know God. Sabi, yung pang mga pagano, mga hindi nakakakilala sa Diyos, medyo maunawaan mo pa.
Pero kayong mga anak ng Diyos, kailangan control ninyo inyong katawan. Hindi lahat ng gusto ng katawan sinusunod, sapagkat dadalhin tayo sa kapahamakan ng lahat ng gusto ng katawan na yan. May mga pwedeng sundin, pero maraming hindi dapat. Kaya ang sabi ni Paul, I beat my body and make it my slave. Hindi siya ang amo. Ang amo ang aking espiritu. So, sino ang amo sa ating buhay? Romans 13:13, let us behave decently as in the daytime, not in orgies and drunkenness, not in sexual immorality and debauchery, not in dissension and jealousy. Lahat ng mga bagay na sumisira sa dangal ng tao, ang mga pagbibigay ng todong pagsunod sa layaw ng katawan, at lang lalong-lalo yung mga selos-selos, inggit-inggitan. Maraming ginagawa ang tao nagpapababa sa kanyang pagkatao kung siya ay maiinggitin at siya ay mapanibughuin. Proverbs 21:23, he who guards his mouth and his tongue keeps himself from calamity. Anong connection po sa ating pinag-aaralan? Ang taong gumagalang sa kanyang sarili ay hindi matabil, hindi madaldal, hindi mahilig magkalat ng mga alimuom at mga chismis, hindi mahilig sumali sa mga usapang walang katuturan at sa mga usapan na nalalagay sa gulo ang nakikisangkot. Ang tao daw pong marunong nakakaiwas sa gulo dahil ang bibig niya kinokontrol niya. Gaano karaming tao na kailangan laging ipaliwanag ang kanilang sarili, laging humingi ng tawad, nasangkot sa gulo dahil sobrang matabil. Proverbs 17:28, even a fool is thought wise if he keeps silent, and discerning if he holds his tongue. Kahit daw ang taong walang alam, na pagkakamalang marunong, pagtahimik. Kasi karamihan sa totoong marunong, tahimik. Tanungin yung katabi nyo, tahimik ka ba? Diba? Kasasabi lang yung mga marurunong, tahimik. Ngayon, hindi naman yung tinatanong ka na ayaw pang kumibo, hindi na karunungan yun. Hindi naman yung dapat ka na magsalita, hindi ka pa rin nagsasalita. Ibig sabihin lang, ang mga marurunong, hindi laging magbilis magsalita. Inaantay man lang tanungin, anong palagay mo, anong tingin mo, hindi yung bigay ng payo, hindi naman hinihinga ng payo. Do not talk too much, because it is debasing. I have seen so many people who got into trouble because of talking too much. Dapat mahalaga yan. 1 Peter 3:15, always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. In other words, you want to be respectable, you want to be honored and honorable, be knowledgeable. And be ready to answer gently and respectfully whatever people ask you. Lalo sa ating pananampalataya, ito po yung context niyan eh. Hinahamon ka ng iba, tinatanong lang yung pananampalataya, pinuprove na mali ka, huwag ka makipag-away, huwag ka makipagbabag. Pero handa ka lang sumagot ng mahinahon, banayad, subalit punong-puno ng karunungan. At kung nakikita natin na walang panahon at walang espasyo para maging mahinahon at banayad, huwag lang tayo makipag-usap dahil walang mararating, magtatalo lang. Mga kapatid, huwag kayo nakikipagtalo doon sa mga gusto makipagdebate sa salita ng Diyos. Walang mararating na mabuti. Pero kung talagang naghahanap ng karunungan, nagtatanong talaga dahil nag-interesado sa sagot, maaari tayong makipag-usap. Pero hindi ka pa tapos sumagot, may itatanong uli, hindi yan naghahanap ng sagot, naghahanap yan ng babag. At makabubuti na hindi patulan. Dahil nakakahiya na nakipagsabunutan ka, nakipagsuntukan ka, nagkasaksakan na kayo, nagkasunugan kayo ng bahay, dahil may pinagtatalunan kayong verse. Parang walang-wala yun sa lugar. At napakaraming gano'n nag-aaway, mga magkakapatid, magpipinsan, magulang at anak, pinag-aawayan yung Biblia. Kung gusto nila mang-away, sila na lang, pero hindi natin papatulan. Be respectable. Be dignified. Do not fight every fight. Do not pick every fight. Big and classy trains don't stop at small stations. They choose only the big stations. So choose your battles.
Huwag tayong laging nakikipag-away. Walang mangyayari dyan. At pagkatapos po, inulit sa Psalm 8:9, yung umpisa. O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. It is a repeat of the introduction. It is also the conclusion. And what is the conclusion? That God is majestic. Whom He honors, therefore, must be honored by all. And we must honor ourselves because God honors us. Do not let people dishonor you. Very importantly, do not give people reasons to dishonor you. Huwag kayong pumayag na lapastanganin kayo ng kapwa. Huwag nyo silang bigyan ng dahilan para tayo lapastanganin. Kadalasan, tayo ang nagbibigay ng puwang para tayo mabastos. Kaya huwag nating ibigay yung ganung pagkakataon sa tao. Timothy 2:7-8. In everything, set them an example by doing what is good. In your teaching, show integrity, seriousness, and soundness of speech that cannot be condemned, so that those who oppose you may be ashamed because they have nothing bad to say about us. Mga kapatid, gawin po nating goal sa buhay that people have nothing bad to say about us. Huwag nating lalong hagisan ng gasolina ang apoy nilalaban sa atin dahil binibigyan natin sila ng dahilan para lalong mainis at magalit sa atin. Tanggalan natin ang dahilan yung mga lumalapastangan sa atin. Alisin natin ang mga dahilan kung bakit kuminsan hindi tayo iginagalang ng kapwa. Panginoon, napakalaking pasalamat po binibigay namin sa inyo na kaming mga tao ay pinapahalagahan nyo. Ganito lang kami, makasalanan, marumi, maraming kulang. Subalit inibig nyo tinanggap ng buong buo. Nilinis ng iyong anak na si Jesus, sinugasan ng kanyang dugo. Dinidinig ang mga panalangin namin at ibinibigay ang aming mga pangangailangan. Maring may mga panahon hindi namin lubos sa uunawa kung gaano kami kahalaga. Subalit pag nakikita namin kung paano nyo kami pinapahalagahan, nakikita namin, Panginoon, na dapat pahalagahan din namin ang kapwa namin dahil pinapahalagahan nyo sila. At dapat ding pahalagahan namin aming sarili. That we will not be into self-importance, but we will be into self-respect. Nawa, Panginoon, makita namin ang aming pagkukulang sa kapwa at pagkukulang din namin sa aming sarili. Magbulay-bulay tayo sa panandalian, mga kapatid, at isipin natin, inisa-isa ko po kanina, ang mga tao sa ating paligid na maaaring di natin naigagalang. Isipin natin ngayon, ginagalang ko ba talaga ang aking asawa, ang aking magulang, ang aking anak, ang aking kapatid? Ginagalang ko ba ang aking mga empleyado at mga tauhan? Iginagalang ko ba ang aking amo o employer? Iginagalang ko ba ang aking pastor? Iginagalang ko ba ang mga Christian workers? Iginagalang ko ba yung mga pastor ng ibang mga churches? Iginagalang ko ba ang sarili ko? Anong ginagawa ko sa sarili ko? Tumatawag ba ako ng negative attention o positive? Magbulay-bulay tayo na matahimik. Sapagkat ang Diyos gusto niya lagi tayong ituwid. Gusto niya tayong laging itama. God likes us to change from glory to glory. Be alone with the Lord for a while.